Magandang araw mga viewer at mga subscriber. Narito ang ating part 4 ng ating Cagayan Valley Road Trip episode. Ito ang Bagabag, Bagabag Nueva Vizcaya. Maliban sa masarap na buko pie, ay dito rin makikita ang maraming taniman o plantasyon ng mga pinya. At tulad ng mga nabanggit ko ng mga nakarang episode, ang Bagabag ay ang gateway ninyo o daanan papuntang Banawe, Ifugao. Magugunit na nung dumaan tayo dito nung part 1 papuntang Tuguegarao ay madilim. Ngunit ngayon, sa awa ng Diyos, ay napakaliwanag at napakaganda ng panahon. Kahit na mainit, kitang-kita natin ang magagandang tanawin ng Nueva Vizcaya. At dito sa may pagitan ng Bagabag at Solano, kami ay nagpakrudo. Walang dagat dito sa Nueva Vizcaya, pero marami ding mga resort at maliban dito ay may mga ilog pa at waterfalls na pwedeng pasyalan at paliguan. Ang malaking bahagi ng Nueva Vizcaya o 70% ng teritoryo nito ay pawang kabundukan at bulubundukin. Samantalang ang 30% naman ay kapatagan. Kung hanap ninyo ay adventure, tulad ng mountain climbing, motor rides, at iba pang mga atraksyon, subukan ninyo ang Nueva Vizcaya. Maraming atraksyon dito, tulad ng mga kabundukan sa Cayapa, Baguio, at sa iba pang lugar. Matatagpuan din dito ang Sea of Clouds. Dito naman sa bayan ng Bayumbong, makikita ang Kapitolyo ng Nueva Vizcaya. Dito rin makikita sa Bayumbong ang People's Museum and Library. Pagkalampas ng Bayumbong, ang susunod na bayan naman ay ang Bambang, Bambang Nueva Vizcaya. Ang mahabang tulay na ito ay ang hudyat na kayo ay nasa Bambang na. Dito sa Bambang makikita ang daan papuntang Kasibu. Sa Kasibu makikita ang malalaking taniman ng pomelo at orange. Kaya kinikilala ang Nueva Vizcaya bilang citrus capital of the Philippines. Kung hindi lang pandemic, marami tayong nakikita sanang naliligo sa mga kailugan dito sa Nueva Vizcaya. Yan, nandito na kami sa may Bambang, pero traffic. Yan, may traffic kami. Halos mag 15 minutes na kami dito. Driver season. Yan. Dahil sa disinfection na ginagawa sa mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa Bambang, bumigat ang daloy ng trapiko dito. Agad namang lumuwag ang daloy ng trapiko pagkalampas sa disinfection area. Ito naman ang Junction Dupax, papuntang Dupax Norte, kung saan makikita sa tuktok ang Sea of Clouds. Napapaligiran ang Nueva Vizcaya ng mga kabundukan. Kabundukan ng Sierra Madre, Cordilleras, at ng Caraballo. Ang mga kabundukang ito ang kanilang nagiging proteksyon sa tuwing may bagyong dumarating o dumadaan
sa kanilang probinsya. Lampas ng Bambang ay ang bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya. Dito matatagpuan ang stopover ng Victory Liner, ang CCQ o CCQ Aritao. Maliban sa Victory Liner, ang ibang bus company ay meron din mga bus stop dito sa Aritao. Marami ding mga kainan at malalaking restaurant dito sa Aritao. Ang sarap magbiyahe dito sa Nueva Vizcaya dahil marami akong nakikita mga tanawin. Ilan na dyan ang mga puno. Ito naman ang junction papuntang Baguio via Ampuklao. Sa kasalukuyan, umaabot umano sa mahigit 18 ang mga uri ng indigenous people na naninirahan dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Bago pa man magkaroon ng mga quarantine na yan, ay tahimik at payapa na ang kapaligiran dito sa Nueva Vizcaya. At karamihan sa iyong matatanaw ay puro kulay green. Tanda na ang kalikasan dito ay napakangalagaan pa. Pero dahil sa mga widening na ginagawa, ang ilang mga puno ay naputol na. Sunod na bayan lampas ng Aritao ay ang Santa Fe, Nueva Vizcaya. At ang bahaging ito ng highway ay tinagurian nilang Ratan Alley dahil sa maraming nagtitinda dito ng mga produktong gawa sa ratan at iba pang katulad na kahoy. Halimbawa na lang ay ang mga duyan at ang mga mahahabang bilog na pwedeng gawing sapin, gawing banig at gawing blind sa bintana o divider sa bahay. Yun nga lang, dahil sa panahon ngayon ng pandemic, maging ang mga tindahan nito sa Ratan Alley ay naapektuhan, kaya ngayon sila ay sarado. Maliban sa mga ratan, pangunahing produkto din dito sa Santa Fe ay ang mga walis tambo. Ang Santa Fe ay ang pinakadulong bahagi ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Noong 2014, nung ako ay na-assign sa Capias Terminal at sa biyaheng Cagayan, kami ay tumirik dito. Nabali ang aming torque rod at naging dahilan upang mawala sa align ang aming bus. Nahirapan ako mag-transfer ng aming mga sakay dahil kami ay last trip na nun galing Capias at ang inaasahan namin ay puro mga punuan din. Sa bandang kaliwa ay may maliit na bahay. Doon kami nagpapalaba ng aming mga damit noon. Pagbalik namin ay dadaanan na lang namin ito at malinis na. Sayang nga lang at wala na akong balita sa kalagayan ni Manang ngayon. Samantala, bumagal ang daloy ng trapiko paakyat ng Santa Fe. Madami kasing tracking na mabibigat ang dala, kaya't nahihirapan silang umakyat sa zigzag road. Hindi rin maaaring umovertake basta-basta sa lugar na ito dahil hindi mo nakikita at hindi ka rin makikita ng mga kasalubong mo. Sundin ang mga guhit sa kalsada. Tandaan, kapag yellow lane, bawal ang overtake. At kapag double yellow lane, bawal na bawal ang overtake. Ito ay para sa inyong kaligtasan at hindi display lamang sa kalsada.
Mabuti na lamang at ang ating driver na si Driver Season ay sanay sa mga akyatin at zigzag. Mapaman, Nissan, o kahit na mga hino pa ang kanyang dalhin ng mga sasakyan o bus, ay kayang-kaya niyang iakyat ito. May ilang mga tindahan sa Santa Fe na bukas din tulad na lamang nito. Yun nga lang, hindi na kami nakadaan dahil alanganin ang pwesto ng tindahan. Ito ay nasa kurbada at maging peligroso o mapanganib sa ibang motorista. Karamihan sa mga nakatira o naninirahan dito sa gilid ng kalsada na ito sa Santa Fe ay mga indigenous people. At kabuhayan nila ay ang paggawa ng mga rattan goods tulad ng mga nabanggit kanina, kaya nanduyan, mga upuan, mga salakot, at pati na rin ang paggawa ng walis tambo. At nakakita kami ng tindahan na bukas at nasa ligtas na lugar. Kaya tumabi kami at kami ay nabili ng ilang mga kanyang paninda. Maliban sa gulay, ay marami pa siyang ibang paninda tulad ng mga palaman, wine, at iba pang mga condiments. At pagkatapos, kami ay nagpatuloy na sa aming biyahe. Narating na namin ang Balete Pass o mas kilala bilang Dalton Pass. Makasaysayan ang Balete Pass. Dito naganap ang bakbakan ng mga sundalong Hapon, Amerikano at mga Pilipino noong World War II. Dito nasawi si General Dalton, kaya ito ay pinangalan sa kanya. Ang Balete Pass o Dalton Pass ay ang hangganan ng mga probinsya ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Manghang-mangha kami ni Driver Season sa mga tanawin, kaya muli kaming huminto at nagpa-picture dito sa may bandang Kapitalan. Kayo po ay nanonood ng Andy Raf Channel at ito po ang ating part 4 ng ating Cagayan Valley Cargo Bus Trip episode. Part 4 na po ito, pero hindi pa rin pala kayo nakasubscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Click that subscribe button and bell icon at mag-comment o i-share ang ating video. Mabuti na lamang at maganda ang panahon ng mga sandaling iyon. Dahil kapag nagkataon at umulan, ay siguradong madulas sa bahaging ito ng Maharlika Highway. Kaya sa mga kasamang driver, iba yung pag-iingat at maging defensive sa iyong pagmamaneho. Paglampas ng Kapintalan, ang susunod na bayan ay ang Karanglan. Karanglan, Nueva Ecija. Sa bandang kaliwa, dito ang daan papasok sa bayan ng Karanglan. Malaki na ang pinagbago ng lugar na ito. Noon, walang establishmento rito. Ngayon, mayroon ng convenience store sa gilid na nagsisilbing liwanag tuwing gabi. Noong mga nakaraang 10 taon, sa tuwing maririnig ko ang ugong ng makina ng mga ganitong bus o itong mga tinatawag na mga BM6 engine, ako ay tuwang-tuwa. Kakaiba kasi ang tunog nito para sa akin. Para bang isang eroplano, buong-buo ang tunog at parang ang sarap sakyan ng bus. Dati ang mga 60 series ang mga pangunahing bus na ginagamit sa mga biyaheng Baguio ng Victory Liner. Ngunit, dahil sa epekto ng modernisasyon at pag-unlad na rin ng teknolohiya,
Marami ng mga bus ngayon ang ginagamit paakyat ng Baguio, tulad na lamang ng MAN, Daewoo, Hyundai, at marami pang iba. At least, masaya ako na sa aking henerasyon bilang konduktor ay naranasan kong maging isang crew ng isang Nissan PF6 engine. Nagpapasalamat din ako at naranasan kong malipat sa Kamias Terminal at masubukan ang mga biyaheng Cagayan, Isabela, Kalinga, Nueva Vizcaya, at marami pang iba. Halos lahat ng bus ay naibiyahe ko na dito sa Victory Liner sa loob ng 12 taon na pagkatrabaho at paglilingkod ko dito. Isang ruta na lang ang hindi ko nararating o naipabiyahe pa lang, at yun ay ang biyahe ng Bulinaw. Kaya sana sa mga darating na araw, kapag nagbalik na tayo sa normal, ay aking masubukan na makabiyahe sa Bulinaw. Ilang minuto pa ay narating na rin natin ang syudad ng San Jose City, Nueva Ecija. Lampasan tayo ng sigsag. Tayo ngayon ay nasa Kapatagan na. Kung hindi lang panahon ng pandemic, siguradong katakot-takot na ang traffic dito sa bahaging ito ng San Jose City. Dito kasi nagbubuklod ang mga sasakyan na galing Maynila, galing Pangasinan, at galing sa ibang bahagi ng Nueva Ecija. Pero kahit papaano, mabuti na rin at may mga bukas ng establishmento noong mga panahon na yun, kung saan under GCQ na sila noong Mayo. Dito sa intersection na ito, kapag dumiretso ka, ikaw ay papunta ng Maynila, bahagi ng Bulacan, at ibang bahagi ng Nueva Ecija. Kapag kumanang ka naman, ikaw ay papunta sa bahagi ng Pangasinan. Sunod na bayan lampas ng San Jose City ay ang Muñoz, Nueva Ecija. Muli nating nadaanan ang Tunnel of Trees. At syempre, ang Central Luzon State University o CLSU. At sunod na bayan lampas ng Muñoz ay ang Santo Domingo, Nueva Ecija. Pagdating dito sa Balok, kami ay kakanan na, papunta sa direksyon ng T-Plex. Pero dati, nung wala T-Plex, lahat ng biyahe ay dire-diretso lang hanggang makarating sa bahagi ng Bulacan, palabas ng Santa Rita exit. Santa Rita exit sa NLEX. Kaya malaking bagay na nagkaroon ng T-Plex at SCTEX dahil napabilis ang biyahe at naiwasan ang mga traffic sa mga bayan-bayan, lalo na sa mga tapat ng palengke. Sunod na bayan lampas ng Santo Domingo ay Gimba, Nueva Ecija. Pa lang ako nakadaan sa bahaging ito ng Gimba. Bali, pangalawa na pala. Una ay nung papunta at pangalawa ngayong pabalik.
At ito naman ang munisipyo at plaza ng bayan ng Gimba. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang kami ay makarating sa hangganan ng Gimba at ng Pura. Samantala, ito po ang itsura ng cargo bus kung walang laman. Ito ay dati passenger bus na tinanggal ang mga upuan at ipinantay ang mga flooring para makargahan ng maraming bagahe. Nilagyan din ito ng pintuan sa gitna para madaling maikarga ang mga malalaking padala. Sa wakas ay narinig na rin namin ang bahagi ng Pura Exit. Pura Exit sa Tiplex. Malambugin sa Caloocan. Malambugin sa Caloocan. Eh, walang makain yung mga lamok eh. Ginabi. Ilang minuto ay narating na rin namin ang Tiplex Toll Plaza. Noong mga panahon na yon, Mayo 2020, ay wala pa gaano nagta-travel sa Tiplex o ibang expressway. Bunsod na rin ito ng mga higpit na ginawa sa mga checkpoints at sa mga curfew na epekto ng mga lockdown. Ganito ang itsura ng NLEX. Ngayon merong Enhanced Community Quarantine. Halos walang sasakyan. Di ba? Kami lang mag-isa dito. Sa kabila may mga nasasalubong kami pa ilan-ilan. At wala rin patrol. Dahil ang mga patrol siguro limitado rin ang workforce nila. Pero meron pa rin naman. Madalang lang siguro. Dilim, hindi ka makita. Hindi ka makita eh. Hindi ka makita, madilim. Yan, video lang. Yan. Dito kami sa NLEX. Yan. Halos walang sasakyan. Kami lang. Yan. So ito yung aming cargo bus. Yan. Siguro na Santiago lang. Santiago tsaka Tuguegarao maganda, malaki base pay ng ano eh. Malaki base pay ng Santiago tsaka ng Wala rin kasi sinabi sa Baguio. Malaki yung gusto eh, pero tatlong araw naman sila. Oo, yun nga lang. Wala na nakikita nila. 2,000 mahigit. Gaano lang COVID-19 na yan. Sa kahabaan ng aming biyahe ay marami kami na pag-usapan at napagkwentuhan. Mga kung ano-ano tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay, tungkol sa pamilya, at marami pang iba. Kung tutuusin, ibang-iba ang cargo bus sa regular na biyahe. Dahil sa cargo bus, marami kaming pwedeng pag-usapan na hindi namin nagagawa o napag-uusapan kung kami ay nasa regular na biyahe pampasahero. Buti na lamang at merong easy tag o RFID ang aming cargo bus, kaya tuloy-tuloy ang aming pagdaan sa Bukawi Toll Plaza.
Sa puntong ito, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat na sumubaybay at sumuporta mula sa part 1 hanggang sa huling bahagi ito ng ating cargo bus trip sa Cagayan Valley. Salamat po at nag-enjoy kayo kahit matagtag ang ating kuha. Nagpapasalamat din po ako kay driver Ariel Season na hindi tayo pinabayaan sa buong biyahe round trip. Tayo ngayon ay nasa EDSA bagong-bago na. Hudyat ito at tayo ay malapit na sa terminal. Malapit na matapos ang ating paglalakbay. Kaya naman, muli po ang aking pasasalamat sa inyong lahat na umantabay at nag-abang sa ating seryeng ito. Oo, diretso lang. Pagdating mo sa ano, banda ron, makikita mo. Bye-bye. Wala na, cut na lang. Nag-email sa akin yung gumawa ng AVP ng Victory and pinapaulit niya sa akin itong script ng aking voiceover at ipapadala ko rin through email dahil nagkaroon ng problema sa recording na una namin ginawa dito sa Caloocan. So, ito, gawin na natin ngayon. Narito ang mga dapat tandaan ng mga pasahero sa pagbabalik ng aming biyahe, alinsunod sa new normal. Bilang pag-iingat, lahat ng pasahero ay dapat nakasuot ng face mask sa terminal at loob ng bus. Ugaliing magdala ng hand sanitizer o alcohol. Paalala po, lahat ng authenticator form. Ito ay kukolektahin ng konduktor sa inyong pagsakay. Palaging gawin ang physical distancing na hindi bababa sa 1 metro mula sa katabing individual. Tandaan, ang mga bus natin ay Nitong nakaraang May 27, tayo po ay nag-shoot kung saan ako po ay ginawang model para sa new normal video ng So, Victory dito kami ni Line. Kyle sa shop. O, diba? Exclusive. At pinanood namin ng 881 habang hinuhugasan. Sundan ako sa aking mga social media accounts. Hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong konduktor na vlogger pa, Andy Raff. Nagpapasalamat.